Eto, nakakalungkot talaga mga kadonatics. World Bank na mismo ang nagsabi na bumulusok pababa yung ekonomiya ng Pilipinas. Nakakainis talaga. Under BBM's administration pa talaga. Nako naman. At alam naman natin kung anong nangyayari ngayon. Corrupt dito, corrupt doon. At ang nakasurprise pa dito mga kadonatics, ang palasyo na mismo ang nagsabi na hindi daw totoo. So ibig sabihin mali yung report ng World Bank. Ha? Dininay ng palasyo mga kadonatics. Grabe talaga. Kanino tayo mananiwala nito? World Bank o ang palasyo na palaging fake news? Di ba? Grabe talaga mga kadonatics. Eto, panoorin natin yung statement ng World Bank at yung sinabi ng palasyo na tumaas na yung ekonomiya ng Pilipinas. Eto. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Actually, huli na talaga Mrs. Corina Sanchez. Maganda lang dito sa Billionaire News mga kadonatics. Walang bias, ha? Neutral talaga sila. So, yeah, for us, mga kadonatics, huli na ang lahat. Hindi na makakabangon yung Pilipinas under this administration. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. Ito na. On the supply side, we see a deceleration in services. And given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has, of course, been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So, nako naman, tumaas hanggang 7.3 yung deficit mga kadonatics. Grabe, ang laki niyan. Dapat nasa 5% lang mga kadonatics. Pero ito, tumaas ng 2%. That's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And, over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs. Binigyang pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Trump. Banta ito sa investments at exports ng Pilipinas. Ang rekomendasyon ng World Bank, the optimal response for the Philippines and for other countries is actually to double down on domestic reforms, reducing investment costs at home. So this is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. Payo pa ng domestic. Pabayaan na nga yung mga full farmers natin na mga kadonatics. Napabayaan na nga yung domestic products natin. Kaya dahil sa export dito, export doon. Well, mga kadonatics, sa panahon ni Tatay Digong, bumagsak ang ekonomiya kasi pandemic. Pero alam nyo ba anong nangyari sa ekonomiya ng Pilipinas that time mga kadonatics? Nag-consolidate lang, hindi bumaba, hindi tumaas. Minsan nga tumaas mga kadonatics. Ganon katindi yung strategiya ni Tatay Digong. Ibang-iba talaga ngayon. Makikita mo, palubog talaga yung Pilipinas. At mararamdaman mo yan mga kadonatics kasi yung nasa baba, yung below average, umiiyak na ngayon. Dahil sa bilihin, sa kawalang trabaho, tapos pa yung 200 na wage hike mga kadonatics, pinatay pa. Ngayon, wala na yung resolution na yon. Tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risks sa kalakalan. Eto mga kadonatics, di ba nagbanta na at sinabi talaga ni Inday Sara Duterte na bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero hindi naniniwala yung oposisyon, especially yung palasyo. Tama nga talaga yung sinabi ni Inday Sara mga kadonatics
Ngayon kasi nilabas na ng World Bank. Suportado yung sinabi ni Inday Sara. Pero yung palasyo, alam niyo ba? Fake news. Ito yung pahayag ni Claire Castro. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Before mga kadunatics, ang context dito mga kadunatics, sinabihan kasi si Inday Sara Duterte at mga opposition na siya ang dahilan bakit umatras yung investors, bakit hindi nag-invest sa Pilipinas yung mga investors. Kung matino ang liderato mga kadunatics, hindi mo isisi sa isang tao. Can you imagine, isisi mo dahil hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte? Dahil hindi umuusad yung impeachment case? Ha? Grabe! While sila kurap ng kurap mga kadunatics, isinisi nila sa Vice President. Diba? Grabe talaga. Ganyan kagarapalan ngayon ang gobyerno natin. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. Ohoy, nako. You notice something mga kadunatics? Every time may press conference yung palasyo, pag ito si Claire Castro magsalita, puro paninisi lang ang alam mga kadunatics. Walang solusyon sa problema. Paninisi sa mga Duterte. Grabe! Diba? Ang sarap talaga sa pakid ng mukha na ito mga kadunatics. If ever makita ko to sa public, for no reason, sasampalin ko talaga itong mga kadunatics. Totoo, nako, nakakainis na talaga eh. So, nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. No? Gumaganda. Today lang ang reporting ng World Bank. Sinabi na bumagsak yung ekonomiya ng bansa. Pero yung report ng Palasyo mga kadunatics, pataas. Grabe ka fake news. Alam nga naman maniniwala ako dito. Tapos hindi ko paniniwala yung World Bank. Sila na mismo mga kadunatics ang may sources sa lahat ng survey. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggal na po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force gray list na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. So, nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahilan po sa nangyayari sa Senado. So, isinisi talaga kay Inday Sara Duterte dahil daw hindi ma-impeach, hindi umuusad, bumababa yung confidence ng mga investors. Grabe! Hindi nila nakita yung ginagawa nila ngayon. Ito yung delikado ngayon mga kadunatics. Isang tao lang ang sinisi nila sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas. While sila nagpapakubog, while sila nagpapalustay sa pera. Ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. On the other, Yusek, sang-ayon po ba ang Malacanang sa panawagan ng business community na kailangan talagang bilisan na ang trial upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa? Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga nagnenegosyo, investors natin sa Pilipinas, eksperto sila sa mga ganitong bagay kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. Sa tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. So kung pagpapabilis sa impeachment trial at yun na nakikita ng business sector, sana bigyan din po ito ng pansin ng Senado. Thank you, Yusek. Nakakagalit lang talaga mga kadunatics na ang nagsasabi na susundin yung rule of law pero sila na mismo ang bumabasag dito. Grabe, di ba? Nakainis talaga. Kung makita nyo si Claire Castro in public mga kadunatics, please pakisampal for me. Nakainis talaga. Anyway mga kadunatics, please comment down your sentiments below. I will read it all. And don't forget to subscribe. God bless you mga kadunatics. Bye-bye.